Nako, Haru, nasaktan ka ba? Ay, tumayo ka. Okay ka lang ba, ha? Tignan ko. Nasugatan ka. Teka. Tindera ng mais! Nandito ka na naman. Magandang gabi po. Mamaya magbabayad na po ako bago magsara ang tindahan. Hindi pwede. Umalis ka rito. Sino rito ang nagbabayad kapag pasara na? Ha? At paano kung tumakas ka? Sino magbabayad niyan? Ako na naman? Pwede po ba, Ale? Huwag niyo naman pong sigawan ng papa ko. Ang sama ng ugali niyo. Kapatid ka, hindi ka marunong kumalang sa nakatatanda. Manak sa tatay mong mandaraya. Hindi na. Huwag kayo sumigaw. Natatakot ang bata eh. Sabihin mo yan sa sarili mo. Kanina pa kita pinapalis dito, di ba? Umalis na kayo. Bilisan nyo na. Ma, ano bang nangyayari? Halika nga. Mama, kasi po, nadapa ako, tinulungan niya po ako. Kaya lang, itong Ali, pinapaalis po siya. Ayaw po siyang pagtindahin. Tayo na. Anong pinapanood nyo? May circus ba rito? Umalis na kayo, mga chismoso! Ay, nako. Halika na nga, Tayo matadami pa rito. Ano bang problema? Anong ugali? Itong lalaking ito, gusto niya magtinda ng mais, pero ayaw naman niya magbayad sa akin ng upa para sa pwesto niya. Kailan ba siya hindi nagbayad ng upa sa pwesto? Nagbabayad siya, pero kapag magsasara na siya ng tindahan, paano kung umalis na siya nang hindi nakakabayad ngayon? Hindi niyo siya pwedeng akusahan ng pandaraya kung hindi niyo naman mapapatunayan yon. Naku, nakakatakot naman. Bakit balak mo kong kasuhan? Kasuhan? Kaya ko yon. Pero may itatanong muna ako sa'yo. Kailan mo ipinatayo ang cell tower sa rooftop? Ano yun? Alam ba ng mga residente ang tungkol dyan? Aba, yun nga. Meron nga, ayun. May cell tower pala tayo dito. Ibig sabihin, nagbabayad ng upa sa paggamit ng building ang telecom company. At kung kukwentahin natin, aabutin nyo ng libu-libong dolyar sa bawat taon. At sa pagkakaalam ko, ikaw ang humahawak ng pera dito. Siguro, sa loob pa ng ilang taon, magiging milyon ang pera na galing sa cell tower. Laki. At isa pa, ang kita na nakukuha mo mula sa bulletin board ads at mga paupahan mo, community market at clothing drive, ay napupunta lahat sa account mo. Kahit na pondo ito ng mga tao. Aba, hindi naman. Ginagamit ko ang pondo sa mga libreng pakain sa mga tao rito. At sa mga gastusin para sa pagpapaayos At dito. ang tawag sa sinasabi ko ay business embezzlement. Under Criminal Law Article 356, ang kahulugan ng business embezzlement ay ang paggamit ng pondo ng tao na nasa pag-iingat mo para sa mga pansarili mong gastos. At pwede kang makulong ng 10 taon o magmulta ng 30,000. Ano? Para siyang Wikipedia. Sinaulo niya lahat ng nakasulat sa page na yun. Kung ako sa'yo, hihingi na ako ng tawad sa tinderong yan. Pasensya na. Sige na, kalimutan mo na yon. Napahiya siya. Galing! Ang ganda sa ginawa mo. Oo nga, saan mo natutunan ng lahat ng yon? Hindi siya nag-aral. Nabasa niya lang yun sa Wikipedia, no? Ay, tumahimik ka. Wala kang alam kundi Wikipedia. Wala namang internet sa bahay niyo. Ang totoo, ang asawa ko ang nagturo sa akin nun. Sabi ko na eh. Magaling, ang dami mo ng asawa mo. Ang swerte. Gwapo na ng asawa tapos matalino.